Mainit na Huwebes po sa lahat ng ating mga kabulgar and welcome to Bulgara na! Of course, with your attentionist na vida na mas okay na yung boses ngayon. Pero sana wag na po akong ubuhin dahil ang dami po nating mainit na pag-uusapan ngayong Huwebes. At I'm sure marami po ang kahapon ay nag-almusal, nanghalian, nag-merienda at naghapunan na ang pinag-uusapan ay ang pinakamainit na issue ngayon tungkol sa 4th District Congressman ng Quezon City na si Congressman Bong Suntay. Ayan nga po, akala natin kahapon ay nagtatapos na yung issue natin tungkol kay Congressman Suntay. Pero mali po kayo dyan dahil eto nga po, ang dami na naman pong nambash at talagang pinagpiestahan sa buong social media ang issue po na inumpisahan ni Congressman Suntay sa kanyang speech sa Kongreso nung isang araw. At eto nga po, dahil po sa kanyang sinabi, ay naging trending topic siya sa social media. Kaya eto na po, ihahatid ko sa inyo ang mga pinakabagong development. Kahapon po, nang humingi siya ng apology para sa kanyang nasabi kay Miss Ann Curtis doon sa isyong di umano'y nag-fantasize siya nang makita niya ang napakagandang si Ann sa Shangri-La nang makita niya. Ayan, sabi niya nga po doon ay nag-init siya at nakapag-imagine. Pero mabuti na nga lang daw po at hindi niya alam kung saan nahahantong yon, kung anong mangyayari. Pero ayun nga po, ang gusto niyang iparating ngayon sa mga nagalit sa kanya at nambash sa kanya ay hindi nga raw po niya walang mali siya o hindi niya minimin na makasakit doon sa kanyang nasabi, lalong-lalo na po kay Miss Ann Curtis. Pero ang naging tono po ng sinabi kahapon ni Congressman Suntay ay hindi paborable at hindi po tinanggap ng marami dahil ang feeling po ng mga nakarinig ng kanyang apology kay Miss Ann Curtis ay hindi sincere. Dahil meron nga po siyang sinabi na wala siyang pagsisisi na nasabi niya yon dahil ang parang gusto niya pong ipagdiinan ay ang mga nakakaintindi o mga nakarinig na nga lang daw po ang nagkaroon ng mali siya o binigyan ng mali siya yung kanyang sinabi. Dahil sa kanya daw, walang mali siya yon. Pero dahil nga daw taken out of context yung kanyang sinabi para sa mga nakarinig, ay lumaki ang issue at marami nga po ang nag-react. Pero eto nga po, dahil siguro sa pambabash sa kanya mula umaga hanggang gabi, ayan, finally, na-realize na rin po ni Congressman Suntay ang kanyang naging pagkakamali. At sa interview niya this morning kay Karen Davila sa ANC, ayan, diretso niya na pong sinabi na nahimasmasa na siya at sinabi niya nga po na nag-a-apologize na siya ngayon kay Miss Ann Curtis uli, pero in a more humble manner na. Sabi nga po niya, kung sana nga lang daw, sabi niya, parang hindi niya na lang sinabi yung kanyang analogy na kung nabigyan lang siya ng pagkakataon, inamin niya pong nagkaroon siya ng pagkakamali at hindi naging maganda yung dating sa mga tao nung kanyang sinabi. Kaya nagpapakumbaba naman na siya. At in fairness naman kaya Congressman Suntay, sa parting yon ipinakita niya yung pagiging lalaki niya, 'di ba? Nagpakumbaba siya kahit na sabihin pa ng iba na no choice ka naman talaga kundi gawin niyang pagpakumbaba, 'di ba? Pero at least he admitted his mistake. And tayo naman po, 'di ba, kapag may gano'n naman na nagpapakumbaba at umaamin sa kanilang pagkakamali, 'di ba? Tinatanggap naman po natin. Kaya sana, let's move forward na lang at bigyan po natin ng chance yung mama. Total, nasabi niya na po na I deserve all the bashings. Ayan. At tinanggap niya na nga po na nagkamali siya sa parting yon. At sana po, tigilan na rin po ng mga nambabash sa kanya yung mga banat dahil katulad nga po ng sinabi natin, meron siyang pamilya
na I'm sure naaapektuhan at nasasaktan din doon sa nangyari sa kanya. Kahit pa yung kanyang misis ay hindi naman nga daw ganun sineryoso yung kanyang sinabi, at yung kanyang anak na isang babae ay tumawag pa sa kanya at nag-aalala sa kanyang nararamdaman ngayon na ganitong tinitira siya ng lahat, binabanatan siya sa social media. Oo, at least nandun yung family niya to support him. At ngayong nagpakumbaba naman na siya, sana nga po matapos na yung issue. At tayo rin po, tanggapin na po natin yung kanyang pagsusorry, at tigilan na po yung mga pambaba sa kanya, kasi lahat naman po, di ba, nagkakamali. Ang mahalaga po, inamin niya na yon, at sana nga po hindi na maulit, dahil lalo na po isa siya sa mga nagpasa ng anti-bastos law sa Quezon City, bawal bastos law sa Quezon City, di ba? At sabi nga po niya, naiintindihan naman niya na mali talaga yung kanyang ginawa. Ayun, maraming salamat po nako, sa ating mga viewers na, ayan, lalo na kay Joshua Buendia, nag-uumpisa pa lang ako, ayan, nakatutok na, ayan, kay Mama Yoli de los Santos, pa-shout out daw, nako, sa mga magba-birthday mamaya, babasahin natin yan later. Pero dito muna nga po tayo sa mga maiinit na isyong pinag-uusapan natin. Dahil eto nga po, bukod po dito sa issue ni Congressman Bong Suntay, ay pumutok din kahapon lang ang isyung sinampahan ng grupong KSM-BPI o Kapisanan ng mga Social Media Broadcasters ng Pilipinas, ang vlogger at actress na si Salome Salvi, kasama po ang isa pang content creator at podcast host na si Tio Bray, ayan, o Brian Balbiona, ayan. Opo, kahapon po ay nagtungo nga po ang grupo ng KSM-BPI sa pangunguna po ng founder nito na si Doc Michael Raymond Aragon, kasama ang lawyer ng grupo na si Attorney Mark Tolentino sa Makati Prosecutor's Office para maghain po ng criminal case. Grabe, criminal case talaga agad, no? Laban nga po dito kina Salome Salvi at Tio Bray. At ito po ay kaugnay ng mga di umano'y, mga hindi kaaya-aya o may mga konteksto ng kahalayan na material na ipinapalabas nga po sa iba't ibang platforms. Hindi lang po sa YouTube, sa podcast, kundi maging sa Facebook at kung saan-saan pa na ang ayon po sa founder at chairman ng KSM-BPI na si Attorney Doc Mike Aragon, ang kanilang layunin lang naman ay maiparating dito sa mga individual na sangkot na yung mga ganitong palabas ay hindi dapat na-access ng mga bata. Kasi po, ang layunin ng KSM-BPI, para po yung kung sa social media wala pong MTRCB, di ba? Sila po, hindi man po sila fully recognized ng government, pero sila po ang nagsasagawa ng pagbabantay dahil po sa kanilang advokasya na maingatan nga po at maproteksyonan yung mga kabataan natin na makakita ng mga ganitong mahahalay na material sa social media. Lalo na nga po ngayon, di ba, walang censorship na nangyayari po sa social media. So, nandyan po ang grupong KSM-BPI para po bantayan at ituwid kung sino man po yung mga lumalagpas na sa boundaries, sabi nga. At kaya naman po, ayan, pumunta sila sa Makati Prosecutor's Office para sampahan ng kaso ang ito nga sina Salome Salvi at Tio Bray, dahil nga po sa kanilang podcast na tumutukoy sa mga adult content, 'di ba? At si Salome Salvi po, para sa inyong kalaman, ay meron po siyang broadcast podcast dito sa Cinepop channel. At yun nga po yung napansin ng KSM-BPI, kaya po tinawag ang kanilang atensyon at sinampahan sila ng kaso. At eto naman po, actually bago tayo sumalang sa show, nakausap ko po, tinawagan ko ang manager ni Salome Salvi, ang ating kaibigang si Mark Ranel Grabador, na napaka-accommodating naman sa ating tawag at nakausap nga po natin tungkol dito sa isinampang kaso kay Salome Salvi. At ang sabi nga po niya,
actually hindi pa po nila nakukuha yung copy ng complaint affidavit at hindi pa po nila alam exactly kung ano talaga yung mga kasong isinampa dito kay Salome Salvi. Pero eventually parang kahapon nalaman din po niya, nakarating sa kanya na sinampahan nga po ng paglabag sa Article 281 itong si Salome Salvi dahil nga daw po doon sa paglalabas ng mga videos na hindi nga parang tinatawag na mahalay at may pagkabastos. Yan po ang mga sinasabing terms na dapat pinoprotektahan po ng KSMBPI. Pero sabi nga po niya, since wala pa silang natatanggap na copy nung affidavit, hindi pa sila makapagbigay ng comment ni Salome Salvi dahil iniingatan din nila na makapagbitaw ng mga pahayag na baka lalo pang aggravate doon sa kaso, di ba? Baka lalo pang lumala. Pero sabi po ng manager ni Salome Salvi na si kapatid na Mark Grabador, kung siya po personally ang tatanungin, hindi naman po siya sumasalungat dito sa advokasya ng KSMBPI. And in fact, nakikiayon po siya, sumusuporta siya doon sa layunin ng grupo na mabantayan ng social media at makapagpalabas ng mga ganitong panoorin. Pero ang sabi nga lang po niya, 'di ba, actually si Salome Salvi bilang kanyang alaga at siya ang manager sa mga tinatanggap na shows, movies, hanggang doon lang po yung kanyang sakop. Although pinagsasabihan naman niya si Salome at kinakausap kung ano yung mga career path na gusto nitong sundin or gawin, 'di ba? Binibigyan niya rin ng laya yung kanyang alaga dahil itong si Salome, para sa mga hindi pa po nakakaalam, bago po siya pumasok sa showbiz, ay inamin na rin naman po niya ito sa kanyang interview kay Miss Tony Gonzaga na isa siyang sex worker. At ayun nga po, pero hindi natin siya masasabing starlet na galing kung saan. Dahil sa totoo lang, itong si Salome Salvi ay graduate po ng Fine Arts sa UP Diliman. At kaya naman po, kung makakausap niyo siya, may utak ang babaeng yan. Kaya lang, siguro meron siyang mga advokasya na sabi nga sa akin ni Mark na inirerespeto niya rin. Dahil yung kanyang podcast na titled Boldcast ay tumutukoy sa mga usaping sexual na nagbibigay naman ng impormasyon, ng kaalaman at tumatalakay sa mga problemang kinakaharap ng mga kababaihan, ng mga mag-asawa, ng mga may problema sa ganitong usapin, at doon po ay malayang na pag-uusapan nila yung mga ganitong usapin sa mga sexual issues. At tinanong ko nga si Mark kung hindi ba aware si Salome dito sa mga pwede niyang kaharaping kaso. At sabi naman po niya na i-inform naman niya yung kanyang alaga tungkol dyan. At actually, last year pa pala nag-stop ng podcast itong si Salome Salvi sa Cinepop. At in fact, parang 2 months lang siyang nag-podcast doon sa kanyang broadcast. At itinigil niya na ito mula nitong January. Pero ang sabi naman po ng KSMBPI, pinagsabihan nila, nagbigay sila ng warning sa kampo ni Salome Salvi last year pa, at nagpadala nga sila ng warning. Pero ang sabi naman po ng manager ni Salome ay wala silang natatanggap na any warning, at nagulat na nga lang sila nang sampahan itong si Salome ng kasong Article 281. So, ngayon po, sabi naman ng kanyang manager, willing silang makipagdialogo at makipag-usap sa KSMBPI para makipagtulungan para po sa ikaaayos ng issue. Dahil wala rin naman daw pong intensyon si Salome Salvi na kalabanin ng batas o hindi sumunod sa batas. Ang alam niya lang ay nagtatrabaho siya. Pero siguro nga tamang calling na rin ito sa kanya o tamang pagpitik na ngayon ay baka meron nga siyang mga nagagawa na hindi nararapat at hindi nakakatulong, lalo na po sa mentalidad ng mga kabataan, di ba? Kaya sana lang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng KSMBPI at sa kampo ni Salome Salvi. Sa part po ni Tio Bray, wala pa po akong naririnig na
statement o kasagutan kung paano nila haharapin tong issue na to. Pero sana nga po hindi na umabot sa demandahan dahil criminal case po yan, hindi birong kaso, hindi po ganun kasimple, di ba? Criminal case po ang haharapin nila kung sakasakali. Kaya sana hindi na umabot doon, tulad din ng nangyari noon kina Tony Fowler, kina Angelica, mga Viva Max stars, di ba? And even po si Vice Ganda at si Ayon Perez ay nasampulan din ng KSMBPI. And good thing nga lang po sa issue na yon dahil doon parang naging cautious sila, naging mas careful sila doon sa kanilang mga actions sa It's Showtime dahil naiwasan na po yung mga parang medyo green jokes, di ba? Siguro ngayon mas maingat na si Vice at naipaliwanag na sa kanya yung mga consequence na ang free TV po, ang social media ay bukas sa kabataan. At kung hindi po natin babantayan yan, yung mga kabataan po nga natin ang magsasuffer. Kaya ako rin po, personal ko rin sinusuportahan ang advocacy ng KSMBPI na mapangalagaan nga po ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ayun na, naku guys. At yung ating naman pong third topic, naku nakikita ko na ang daming mga nagko-comment pero wait lang po kayo para sunod-sunod na lang natin babasahin mamaya. O, etong ating third topic naman po, ayan, isa rin po siya sa mga nababash ngayon sa social media. Nako, eto po ay hindi naman po dahil sa kung may nasabi siya o may ginawang kahalayan, ito po ay dahil sa inilabas pong video kung saan may bagong nag-propose sa comedy queen na si Ai de las Alas. Ayan. At pinag-usapan nga po at marami ang nanghusga kay Miss Ai dahil akala po dun sa lumabas na video na may isang lalaking nag-propose sa kanya ng kasal sa isang restaurant kung saan may malaking banner pa ng Will You Marry Me. Ayan, ay hindi na daw nadala itong si Ai at may bago na namang lalaki sa kanyang buhay. Kaya naman, Diyos ko, very hurt na naman po si Miss Ai sa mga bashers niya at hindi na nga po niya natiis, nagsalita na siya at ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari dito sa nangyaring proposal sa kanya ng isang lalaki na actually, hindi naman pala niya personal na kilala. At ang kwento nga po niya dyan, sabi niya, nandun sila sa isang restaurant nung may-ari ng isang jewelry shop, 'di ba, na I don't know kung ini-endorse ni Miss Ai, I'm not sure, pero naka-dinner niya at habang nandun sila, kasama niya po si Ines Veneracion, may isang nga pong lalaki, yung lalaki na yon na nag-propose sa kanya, nakikita niyo po sa video. Nag-propose sa kanyang girlfriend at niyayang magpakasal. So si Miss Ai, nagbiroan sila ni Ines, sabi na, Te, Mare, hindi ka ba naiinggit, di ba, na may nagpo-propose? Teka lang, sabi niya, anuhin natin yung lalaki, i-prank natin, ganyan. So nagkatuwaan sila. At tinawag niya nga po yung lalaki, doon sa kabilang table para utusan at sabihin na, uy, maglaro-laro naman tayo, ganyan. At yun nga po, pinalabas na nag-propose sa kanya. Pero actually, ang nalaman niya lang daw po na pangalan ng lalaki ay Alvin. At wala na po siyang ibang napag-alaman tungkol sa personalidad ng lalaki. At yun nga po ay nangyari doon lang. Kaya ang paglilinaw ni Miss Ai, sana nga po ay hindi na siya i-bash at tigilan na siya. Dahil sabi niya, hindi naman ako aanga-anga na ngayon. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, sa dami ng sakit na kanyang naranasan. 'Di ba? Sabi niya, hindi naman totoong wala na akong kadala-dala. After nga naman po ng mabigat na hiwalayan nila ng kanyang husband, 'di ba, na naging controversial pa. Sabi naman ni Miss Ai, nadala naman na siya, kaya mas wiser na siya ngayon. And in fact, sabi nga niya, hindi pa siya handang umibig muli. Pero siguro kung may darating, ayan, why not? Hindi pa rin naman po siya nagsasara ng pinto. Ready pa rin naman si Miss Ai na
na magmahal uli. Kaya lang, siguro mas magiging maingat na nga siya ngayon, lalo na ilang failed marriage na yung kanyang pinagdaanan, di ba? Ayan. At ito po, bago tayo dumating sa mga comments, isa-segue ko lang po kasi may pahabol na balita pala. Nakaugnay naman po doon sa issue ni Congressman Bong Suntay. Nako, ang controversial po na si Mr. Alvin Aragon, na tinawag nga pong Saint Alvin, ayan, di ba? May pahabol palang hirit kay Congressman Bong Suntay. Kaugnay nga po dito sa controversial na issue kay Miss Ann Curtis. At ayan po, babasahin ko lang po yung kanyang latest statement. Nasabi niya, kahit hindi si Ann ang tinitingnan mo ng may pagnanasa, may mag-iinit sa loob mo, lalo na kapag nakalabas pa ang cleavage mo at legs. Diba? Nako, ngayong International Women's Month pa talaga yung sinasabi to ha. Kaya Filipino men protect your wife. May sin of lust kasi, and Filipino women dress modestly to avoid sexual desire. Ito po ang bottom line dyan. Ang gustong palabasin ni Mr. Alvin Aragon o Saint Alvin, ang mga babae ay dapat magdamit ng maayos para po hindi matukso ang mga lalaki. Okay, may point naman po siya. May point naman talaga na kapag nakakita ka din ng isang babae na sexy, syempre may maglalaro sa isip mo. Minsan matutukso ka lalo na po sa mga lalaki, di ba? Pero ito po yan. Ang atin naman pong opinion dyan, kung ang isang lalaki, kahit pa may ma-imagine siya, kahit pa maglaro sa isip niya na itong babaeng to ay so desirable, di ba? Kung marunong mag-control, kung may respeto, at kung nasa tamang katinuan, hindi mo na gagawin yung nasa isip mo. Panatilihin mo na lang siya sa nasa isip mo. Hindi na para manghalay ka, mangharas ka, mambastos ka ng babae, para lang maisakatuparan kung ano yung nasa kalooban mo. Sinisisi ng mga lalaki na kaya sila natutokso dahil yung mga babae ay sexing manamit o very revealing sa kanilang mga damit. Pero hindi nila masisi yung sarili nila na bakit hindi nila kayang pigilan yung kanilang desire o yung kanilang alam nyo na, kaanuhan, di ba? Sa mga ganyang usapin. Kaya sana, di ba, maintindihan din ni Alvin Aragon na humirit na naman, kaya for sure may mga bago na namang mambabash sa kanya dahil sa isyong yan na wag mong isisi sa kababaihan kung may mga lalaking hayok sa laman at hindi mapigilan yung kanilang kaelyahan, di ba? Sana lang hindi po kasalanan ng mga babae kung may mga nare-rape. Ayan. Kasi kahit pa sabihin mo na kahit nga lola, 'di ba, kahit baby, may mga nare-rape na, iisipin mo ba na yung mga yan ay nanukso? Iisipin mo ba na yung mga yan ay nagpakita ng revealing parts ng kanilang katawan kaya natukso ang isang lalaki? 'Di ba? Saan ang gagaling ngayon yung sinasabi ni Alvin Aragon na ang mga babae ay tukso? 'Di ba? Sana i-weigh din niya at hindi lang niya yung mga nalaman niya sa kanyang religion, yung mga tinuro sa kanya, pag-isipan din niyang mabuti. Kasi alam niyo po, kung ang isang lalaki ay may pagpapahalaga sa isang babae, kahit pa maghubad yan sa harapan mo, hindi mo pakikialaman pag alam mong hindi mo asawa at hindi mo girlfriend or inirerespeto mo dahil may nanay ka rin, may girlfriend ka o asawa o kapatid, di ba? Na hindi mo gugustuhin na gawan ng isang lalaki ng kahalayan o kasamaan, di ba? Katulad ng iniisip mo. So sana yun lang din ang ma-realize ng mga kalalakihan dito sa atin. Huwag yung ipatong yung sisi sa mga kababaihan dahil kung kami po ay kahit ano pong isuot namin, kung kayo po ay may malakas na pagpipigil, hindi po yan hahantong sa isang krimen o kasalanan. So, ayun lang po ang aking point of view dyan. At sana, Saint Alvin Aragon ay, akala ko tahimik ka na, pero ngayon ay nagsisimula ka na naman ng ningas sa apoy na gusto mong i-bash ka na naman ng mga netizens. Ayan. Okay, dito na po tayo sa ating batian portion. Dahil napakabilis po ng oras, ayan sa aking mudra na nangunguna, Mama Yoli de los Santos, pa-shout out sa aking brother Edgardo de la Rosa. Ayan, Tito Sunny, happy birthday. Kay Joshua Bendia na napakarami ring ipinababate. At nangunguna na nga po dyan si Adam Domingo, si Clark Gabriel, Liana Mariano,
Maricel Morales, of course, ang beauty queen na si Miss Maricel Morales, Toby Nicanor, Bea Pinlac, Darius Razon, napakagaling na singer po, Mr. Darius Razon. Happy birthday po. Mirna Saikam and Asher Tordesillas. Ayan, greetings from Bulgar. Talagang may ganun si Joshua Bendia araw-araw. Kay Miss Ria Gonzalez, na isa sa ating mga writers dito, binabati ang kanyang mga followers. Oo, sa kanyang vlog, meron din siyang sariling vlog si Ria, no? Gabay ni Madam, ayan. O magpagabay nga din tayo kay Maestro naman. Maestro Honorio Ong, of course, ang ating reader dito sa Bulgar ng mga kapalaran ng ating mga mambabasa, di ba? Kay Ate Feli ng shout out ateng, happy birthday. Kay Sir Ryan Season, advance naman. Ano ba? Hindi, ngayon na pala March 5. Tama, hello and happy birthday Sir Ryan Season. Ako, buti na lang pinaalala ni Ate Feli. Hindi ko pa kasi nararamdaman, Ate Fel. Ayan ako. And sa lahat ng ating mga, wala na ba tayong comments na ano ngayon? Ayan. Siyempre yung mga laging nakatutok sa atin everyday, asa na yung aking listahan, yung kodigo ko, nawawala na. Ayan, of course, sa ating Mami the Season. Kay Mami Michelle Season, na congratulations sa kanyang bagong adventure sa Binondo. Sana napanood niyo po yung kanyang bagong pasabog sa Bulgarlicious at nag-food trip po sila ni Sir Ton sa Binondo. Ang saya. Panoorin niyo po yan, nasa Bulgar Facebook page din po. Ayan, kay Sir Ryan Season, happy birthday Sir Ryan. Of course, kay Attorney Persida Rueda Acosta at sa kanyang mga secretaries na sina Miss Mai and Miss Ruby. Kaya Governor Vilma Santos Recto, ayan, I love you Ate V. Thank you for always watching my show. Kay Ninang Christopher Min, Ninang Erlinda Rapadas, Ate Essie Rapadas, Ate Sheiching, Rain Escanio na laging nagtatanong sa akin kung sino ang ating mga blind items sa Spill the Bee. Maraming salamat, Rain. Mary Rose Antaso, na na-miss ko ang kanyang comments ngayon. Baka busy si Maring Rose. Si aking Maring Joy Floresca, ayan, napaka maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat. Kuya Romel Navida and Ate Faith Navida, na isa na rin sa ating mga fans dito. Of course, Mary Jade Patenya ng Toyota Marikina, laging tumutulong sa akin dyan. Rowena Salson, Ma'am Ana Marie Bonifacio, na hindi nakapag-comment ngayon. Nasa labas ba si Ma'am Marie? Kay Mary Ann de Dios, ayan, na lagi nakasubaybay sa ating Facebook. Tita Nef Angkay, Elenita Angkay. Kay Teacher Arlene Biglang Awa. Naku, napakagaling pong teacher nito. At sana sabihin mo sa mga estudyante mo, tumutok din sa Bulgaran na para mas marami silang matutunan, di ba? Kay Ogie Narvaez Rodriguez, ayan ako, kasamahan po natin to sa showbiz. Isa rin po siyang reporter na napakabait po at close din po siya kay Miss Catherine Bernardo. Kaya nako, one day magkukwentuhan tayo ha, Ogie. At chikahan mo ako ng latest kay Catherine. Of course, kay Mark Ranel Grabador, thank you so much kapatid sa iyong pagsagot sa call ko kanina para doon sa side ni Salome Salvi. Maraming salamat. Of course, sa ating mga kasamahan dito sa Bulgar, Ma'am Nympha, Joy, Mars, Mabel, Jenny, Justin, Brian, Jasmine, Jonathan, Claudine, at sa mga taga-circulation department, Tita Josie, Georgette, Mitch, and Girly. Ayan, Tita Ate Liza Biniegas, Ate Felinang, si Jane, si Kuya Leo and Susa, Ate Susan, and dito po sa ating online department, ayan, at kay Ate Marisa, ayan, na ating angel dito sa Bulgar. Maraming salamat po. Ayan. So, may mga, ito pa pala, bago ko malakalimutan na naman, huwag niyo pong kalimutan, magbasa ng Bulgar everyday, at ito po ay available na po sa 7-Eleven. Kaya sa mga hindi po nakakakuha ng ating hard copy, kung na-miss nyo man po, pwede po kayong bumili sa 7-Eleven o kaya pumunta po sa bulgaronline.com para po sa mga latest ganap, hindi lamang po sa showbiz, kundi pati sa news. At marami rin po mga tips dito about
buhay-buhay. Kaya bumili po ng Bulgar Everyday. At syempre, i-follow nyo rin po ang aming mga social media account sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa TikTok, ayan, at aming YouTube channel para po sa mga interviews namin na nandoon. Ayan, ako may mga umahabol pa. May Climaco. Hello po, ma'am. Wow, mukhang bagong viewer natin si Miss May Climaco. From where po? Ayan, ligay niyo po kung saang lugar kayo para ma-shoutout natin kasi meron dito mga taga Isabela, taga Caloocan, taga Laguna, si Ate Evelyn Navida, Baltazar na nasa Laguna. Hindi ko nabasa ngayon, baka busy din. Pero I'm sure na nire-review nila yung ating mga shows. At nga po pala, malapit na naman mag-Sunday, kaya sa Sunday po abangan nyo na naman yung aming bagong episode ng Spill the Bee with of course ating Julie Bonifacio, ang aking co-host dyan. At makihula na po kayo kung sino yung aming ipapahulaan sa Sunday. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok today sa ating show at sana po samahan niyo uli ako bukas. Same time po, 3 p.m. dito lang sa Bulgar Facebook page para sa Bulgaran na! Ingat po tayong lahat and happy Thursday!